Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, samahan niyo muna ako maging sessionista sa ibang banda. Pero syempre, hindi keyboardista, kundi vocalista. Medyo maulan pa rin ngayong araw. Halos buong linggo na nga ata talaga umulan dahil sa sunod-sunod na bagyo. Sana okay lang kayo. And ako ito dahil medyo tumila kasi kanina hindi na ako nagdala ng payong. Akala ko hindi ako aabutan. Ayan, inabot pa rin ako ng ambon. Papunta kasi ako sa kanto namin. Doon na ako susunduin ng mga kasama ko. And buti na lang talaga may service kami kasi medyo malayo yung venue. Hindi naman event yung tutugtugan namin. Bar lang siya pero it's 35 minutes or let's say 40 minutes away from Lipa City. And dahil maulan ngayon, medyo hassle. So nung dumating na yung mga kasama ko, bumiyahin na kami. Honestly, sa mga oras na to, nag-worry nga ako na baka biglang i-cancel kami nung may-ari ng bar. Kasi hindi talaga tumitila yung ulan. Tas ang lakas ng hangin. Baka wala ding maging guest. Nasa biyahe na kami. Pero sabi naman ng mga kasama ko, wala namang chinachat or walang mini-message yung may-ari. So we're here in Sopia's Hub, here in Santo Tomas, Batangas. Pagdating namin, nag-set up na agad yung mga kasama ko. And good thing na din kasi wala naman din akong isi-set up. Kaya ganda-gandahan lang ako dito sa gilid. Habang yung mga kasama ko sobrang busy. This is my outfit nga pala for tonight. Ang maganda dito kasi 6 p.m. to 10 p.m. lang yung band. Kaya alam kong medyo mabilis lang din yung magiging set namin. Maya-maya nag-first set na din kami. Kahit papano naman may guest na kami nito. And after that, nagpahinga lang kami, kumain, nagkwentuhan. Then, nag-second set na kami. Kahit papano, dumami talaga yung tao. Tapos, sobrang generous nila. Pero, ang tataas din ng request eh. Pakikita nyo sa mga reaction nila, tinitingnan nila kung may hit ko yung nota. Pero sa isang banda, kahit nakakapagod, nag-enjoy naman ako, nakikita silang masaya. Pero, mas na-amaze ako sa nakita ko kanina. Kasi, kung mga tagalipa kayo na musikero, alam kong kilala nyo din si Kuya. Naalala ko, nagsisimula pa lang akong magbanda. Kapag sumisession ako sa mga banda sa Lipa, sa mga bar, nakikita ko na si Kuya nagbebenta ng ganyan, ng bulaklak. Kaya parang na-amaze din talaga ako kasi nga ang tagal ko nang hindi nagbabar or sumisession sa mga bars. Nakita ko si Kuya, bibilhan ko sana siya ng bulaklak para sa sarili ko. Pero bigla siyang lumapit sa akin kasi may nagpaabot na daw na guest. So yung ibibili ko sana sa kanya ng bulaklak, binigay ko na lang sa kanya para dagdag kita din ngayong gabi. Tapos after nung set namin, bali napaka-generous nung may-ari kasi nagbigay sa amin ng isang bucket or let's say 2 bucket ata yun. Inubos muna ng mga kasama ko tapos nakipagkwentuhan. Pero dahil hindi nga ako umiinom, ayan, namulutan na lang ako habang iniintay sila. Pero maya-maya din naman ay umuwi na kami at bumiyahe. Kaya thank you Lord kasi sa pag-uwi namin hindi na malakas yung ulan. Tapos nag-enjoy kami sa set namin. Kahit papano, kahit mabagyo, meron pa rin kaming naging guest ngayong gabi. Kaya sobrang thank you Lord pa rin. Pumukaw talaga ng atensyon ko ang presensya ni Kuya. Napakadami nang nagbago sa kanya. Simula sa kanyang paglalakad, sa kanyang katawan, ultimo sa kanyang pagsasalita. Kung mapapansin mo, para siyang may iniindang karamdaman. Pero hindi yun naging hadlang para hindi siya kumilos, para hindi siya magtrabaho. Patuloy siyang lumalaban sa paraang alam niya, sa paraang tama, sa paraang kaya niya. Nirealize ko minsan napakadami nating daing sa buhay, napakadami nating reklamo. Bagay na nakakalimutan na natin ipagpasalamat kung ano yung meron tayo. Karamihan sa atin gusto na lang humiga, gusto na lang magpahinga, pero kailangan nilang bumangon para may makain sa araw-araw. Kaya sa susunod na nakakadismaya na ang buhay dahil sa mga problemang dumadating sa atin, subukan muna nating tumingin sa paligid. Subukan nating ipagpasalamat lahat ng bagay na meron tayo. Baka magulat ka kapag ginisa-isa mo, napakadami mo na pala talagang pwedeng ipagpasalamat na kaya hindi mo na ibinibigay sa'yo yung bagay na gustong-gusto mo kasi inuuna niya kung ano yung bagay na kailangan mo. Yun lang. Ingat!